Bakit hanggang ngayon wala pa ding aircraft carrier ang Pilipinas? Siguro sumasagi din ito sa isip mo, kaibigan. Samantalang ang mga kapitbahay natin sa Asia, meron na. Ang China meron, ang Japan meron, ang India at South Korea meron din. Tayo wala pa rin. Ngayon aalamin natin kung ano ba talaga yung dahilan. Presyo ba, teknolohiya, o sadyang hindi natin kailangan? Pero bago natin simulan ang video na ito, kung gusto mo ng ganitong mga topic, ay huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa susunod kong mga video. Una, alamin muna natin kung ano ba talaga ang aircraft carrier. Ang aircraft carrier ay parang lumulutang na airport sa gitna ng dagat. Ang haba nito ay umaabot ng 300 meters. Kasing laki ito ng 3 football field. Ang trabaho nito ay magdala ng mga fighter jet, helicopter at libo-libong sundalo. Kaya nitong maglayag ng ilang buwan nang hindi nagre-refuel. Isipin mo, isang barko na may sariling syudad sa loob. May ospital, may kusina, may gym, at may airport sa ibabaw. Ang pinakasikat na aircraft carrier ngayon ay galing sa US. At yun ay ang Nimitz class. Ang presyo ng isa nun ay umaabot ng $13 billion. Opo, $13 billion bawat isa. At hindi pa kasama dun yung mga jet na nakasakay sa loob. Ngayon punta na tayo sa unang dahilan. Ang presyo. Sabi ko nga kanina, $13 billion ang isang US aircraft carrier. I-convert natin sa Philippine peso. $13 billion times 58 pesos, yan ay 754 billion pesos. Para mas maintindihan nyo, ang buong budget ng Department of National Defense natin for 2026 ay 430.87 billion pesos lang. Ibig sabihin, kulang pa yung isang taon na budget natin para bumili ng isang carrier. At hindi pa dyan nagtatapos. Kailangan mo pa ng pera para sa mga fighter jet. Kailangan mo pa ng pera para sa maintenance. Kailangan mo pa ng pera para sa sweldo ng 5,000 na tao na mag-ooperate nito. Sabi ng mga eksperto, ang maintenance ng isang carrier per year ay $1 bilyong. Kaya kung bibili tayo, isang carrier pa lang, ubus na yung budget natin for 3 years. Pangalawang dahilan, hindi natin kailangan sa strategy natin ngayon. Ang trabaho ng aircraft carrier ay mag-project ng power sa malalayong lugar. Ibig sabihin pang-atake at pangdigma sa ibang bansa. Pero ang strategy ng Pilipinas ngayon ay territorial defense. Ibig sabihin, depensa lang sa loob ng exclusive economic zone natin. Mas kailangan natin ng mas maliit na barko. Mas kailangan natin ng frigates, corvettes at submarines para bantayan yung West Philippine Sea. Mas kailangan natin na fighter jet na mabilis lumipad. Galing sa lupa, mas practical yon kesa bumili ng napakalaking barko na mahal i-maintain. Sabi nga ng Navy natin, mas marami tayong magagawa kung bibili tayo ng 10 na maliit na barko kesa sa isa na malaking carrier. Pangatlong dahilan, wala pa tayong infrastructure at sapat na tao. Para mag-operate ng aircraft carrier, kailangan mo ng malaking pier, kailangan mo ng malaking dry dock para sa maintenance, kailangan mo ng training center para sa mga piloto. Kailangan mo ng 5,000 na highly trained na sundalo. Sa ngayon, wala pa tayo niyan. Ang pinakamalaking barko pa lang natin ngayon ay yung amphibious landing ship na Tarlac class. Samantalang ang carrier, 300 meters. Ibig sabihin, triple yung laki. Kailangan muna nating sanayin yung mga tao natin. Kailangan muna nating mag-upgrade ng mga pantalan natin. Hindi ito bibilin mo ngayon tapos gagamitin mo bukas. Aabutin ito ng 10 hanggang 15 years na preparation. Pero ibig bang sabihin wala tayong magagawa? Hindi, meron tayong alternative. Ang tawag dito ay air bases. Mas mura ito at mas effective para sa atin. Halimbawa, yung Clark Air Base at yung mga base sa Palawan. Galing doon, kaya na nating abutin yung buong West Philippine Sea gamit ang mga F-16 o Gripen na bibilhin natin. Mas mabilis, mas mura, at mas madaling i-maintain. Ito yung tinatawag na land-based air power. Ito yung ginagamit ng karamihan ng mga bansa na walang aircraft carrier. At totoo naman, mas effective ito para sa geography ng Pilipinas kasi puro isla tayo. Ngayon ang tanong, magkakameron ba tayo in the future? Ang sagot ko ay posible. Pero hindi ngayon. Siguro in 15 to 20 years. Pero bago mangyari yon, kailangan muna nating ayusin yung ekonomiya natin. Kailangan muna nating makaipon ng sapat na pera. Kailangan muna nating magkaroon ng mas malakas na Navy at Air Force. At pinaka-importante, kailangan muna nating mag-decide kung kailangan ba talaga natin ito o hindi. Kasi kung bibili lang tayo para magpasikat sa kapitbahay,
Masasayang lang yung pera natin. Kaya yan ang tatlong main reason: presyo, strategy, at infrastructure. Sa tingin niyo mga boss, kailangan ba natin ng aircraft carrier? O mas okay na mag-focus muna tayo sa mas maliit pero mas maraming barko? I-comment mo yung opinion mo sa baba. Gusto kong basahin yan. At kung nagustuhan mo yung ganitong klaseng content, follow mo ako para sa mas marami pang military technology facts.